Yeah, praise God. So sige pa, tayo pong lahat ay tumayo pa minsan pa at let's continue to declare who we are in Christ. Okay, in Christ I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I'm devoted to pray. Ay, sorry. Sorry. Repeat. Okay, ulit-uli. In Christ, I'm confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I'm devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall come near me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion, for I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, hayaan mo na ikaw ay mabigyan ng kapurihan sa araw na ito. O Diyos, sa aming pag-aaral, patuloy mo kaming bigyan ng karunungan. Bigyan mo ng karunungan ng iyong mga anak. At maunawaan nila, Panginoon, ang mensahe mo sa araw na ito. Father God, I pray na ang bawat diniklara po nila ay mangyari sa kanila pong buhay. Lord, we thank you and we're expectant, Lord God, na muli kang kikilos sa buhay ng mga anak mo. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen, Amen, Amen. You can be seated in the presence of God. Last Wednesday po, we started the series about building a godly character. Amen? Tama po that we should build our career, we should build our family, we should build our church. Pero isa po sa pinakamahalagang bagay na dapat po nating i-build ay walang iba kundi yung ating pong karakter. Ang ating pong ugali, ang ating pong attitude, dapat po ay palagi po natin itong iniingatan. And then, ano po yung ating po na pag-usapan? We should make some changes. Okay? Dapat meron na po tayong binabago sa ating po mga sinasabi, meron po tayong mga binabago sa ating po palaging iniisip. Dahil kung ano yung palagi mong iniisip, yun ka. Okay? So napakahalaga that we should continually change. At ano pa po ang kinakailangan po natin? We have to have some self-inventory. Ay, ibig sabihin, inventory po natin ating po sarili. Ano ba talaga tayo? Nasaan na ba ako sa journey ko sa buhay kristyano ko? Okay? Some of you may be a Christian for 5 years, 10 years, 15 years, or 20 years. Pero nasaan na nga ba tayo sa ating pong pamumuhay kristyano? Tayo pa rin ba yung urong sulong? Pagka may problema, umaatras ka na kagad sa anumang mga gawain. Tayo pa ba ay matigas pa rin ang ulo? Sabihin mo sa tayo, matigas pa rin ba ang ulo mo? Okay, talaga matigas ang ulo. Okay. Amen? Hallelujah. And then we should continue learning. Alam niyo po, ang sikreto po ng isa pong matagumpay na pamumuhay ay wala pong hinto ng pag-aaral. Just imagine si Bill Gates, ang dami-daming pera. May edad na siya, matanda na po siya, pero patuloy pa rin po siyang nag-aaral. Okay? So pagka naging bahagi po ng buhay po natin ng pag-aaral, sigurado, walang makakapigil sa pag-asenso mo. Amen? Lalo-lalo nag-aaral ka ng Bible. Amen? Praise God. And then of course, for us to make some change, kinakailangan po natin na may magme-mentor po sa atin. Na kung saan ay yung magme-mentor po sa atin is someone that meron na po siya narating sa buhay at alam mo na mas angat siya ng konti sa iyo. Okay? So napakahalaga po na. And then of course, it requires the presence of the Holy Spirit in our life. Napakahalaga that we should always invite the Holy Spirit sa ating pong buhay. Alam niyo po, today po is my birthday. Okay? And I'm very grateful dahil since
since Friday, kami po yung nagse-celebrate na hanggang Martes. Kami po yung magse-celebrate ng aking pong birthday. Okay? And then we are celebrating Christmas. Sino po dito yung alam ang date ng Christmas? Okay, December 25. Tama? And then we are also celebrating resurrection. Tama? After ng Holy Week, of course, yung Resurrection Sunday. And then, ang isa pong bagay na hindi po natin natatandaan to celebrate Pentecost. Okay? So ano po ba yung ibig po sabihin ng Pentecost? Ibig po sabihin ng Pentecost, ito po yung araw na kung saan bumaba po ang presensya ng banal na Santong Espiritu. This is one of the most important event in the history of mankind. Kaya po napakahalaga na hindi lamang po natin sineselebrate yung ating pong birthday, hindi lamang po natin sineselebrate yung Christmas or New Year or just imagine dito, hindi po ba, yung baby pa lang, hindi po ba, mag 1 month pa lang, nagse-celebrate na. Happy 1 month monthsary. Okay? Hindi po ba, yung mag-asawa, 1 month pa lang, 2 months, hindi po ba? Palagi nasa Facebook, monthly, ang kanilang pong celebration. While the Pentecost, ang pagpunta po ang pagbaba po ng banal na Santong Espiritu is something na hindi po natin masyadong napagtutuunan ng pansin. So, kailan po natin dapat sineselebrate ang Pentecost? Ang Pentecost po ay sineselebrate po natin 50 days ng pagkatapos po ng Resurrection Sunday. Okay? Nakakasunod po kayo? Okay? So 40 days po na narito ang ating Panginoong Jesus. Ano po? Resurrection Sunday, and then 40 days po siya nanatili sa lupa bago po siya umakyat sa langit. Ano po? Kinita niya po yung mga disciples po niya, yung mga apostles, and then after 40 days, naghintay pa rin po ng 10 days yung pong mga disipulo bago po sila nabautismuhan ng Banal na Santong Espiritu. Okay? Bakit po kinakailangan po natin pag-aralan ito? Of course, that we should para malaman po natin, magkaroon po tayo ng idea tungkol po sa Jewish calendar, which is also important for us bilang mga Kristiyano. Okay? Kaya po napakahalaga na po. So, the most important bahagi po ng history, yung pagdating po ng Banal na Santong Espiritu and the birth of the church. Ito po yung birthday nung church. Ito po yung birthday ko at ito rin po yung birthday ng church. Okay? But it's not always the same kasi it always fall on Sunday. Okay po? Nakakasunod po ba tayo? Okay, sabi ko na nga ba, tumatalino ka na eh. Okay? And on the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Kaya napakahalaga po yung ating pong pagsasama-sama together. Alam niyo po, nangungusap po sa atin ng Panginoon in our personal and in our quiet time. Pero meron din po pangungusap ang Panginoon pagka tayo po yung nagkakasama-sama sa isang lugar at iisa lamang po ang layunin. Walang iba kundi ang sambahin ng ating pong Panginoon. Okay? Okay? And then suddenly, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Okay? Ano po, every supernatural events happens in suddenlies. At alam ko na meron po sa atin dito na suddenly magkakaroon ng pagbabago ang buhay mo. Na suddenly gagaling ka na sa iyong mga sakit at karamdaman. Na suddenly matatanggap mo na ang iyong breakthrough. Na suddenly yung iniintay mo na love life mo ay mag-show up na. Amen? Hallelujah. Because God is a God of suddenlies. Okay? Kaya po napakahalaga that we should always keep on expecting that when we are meeting together that we will receive something great from the Lord. Amen? Kaya po pag ako po yan nag-church, okay, which is kinakailangan kasi kailangan ako dito. Amen? So when we are coming to church, we should always be expecting nakikilos po ang Panginoon sa ating pong buhay. Okay? Kung ikaw'y pumasok dito na mahina, paglabas mo, malakas ka na. Kung pumasok ka dito na may problema, mamaya dala-dala mo na yung solusyon. Amen? So napakahalaga that we should always be expectant about the move of God in our life. Because our God is a God of all miracles and nothing is ever so impossible unto thee. Kaya wag mo isipin na problema mo ay imposible at wala ng solusyon dahil nagsisimula pa lamang ang Panginoon sa iyo na ikaw ay palakihin niya para i-break niya yung container mo na maliit. Amen? Yung utak mo na maliit, ngayon palalakihin ng Panginoon yan.
Okay? Para maasidlan ng mas malalaki pang mga bagay na nagmumula lamang sa Kanya. Okay? So yung sa katabi mo, I'm ready for my suddenlies. Okay? It happens when people of God are together in one place. Kaya napakahalaga na huwag po nating kaligtaan ang ating po pagtitipon-tipon. Sabi po sa Hebrews chapter 11:6, do not neglect the fellowship of the believers. Napakahalaga, okay? Na tayo po ay palagi pong magkita-kita. Otherwise, lilipas ka na lamang, tatanda ka na lamang, maraming taon, pero wala pa rin nangyari sa buhay mo. Why? Because you keep on neglecting the fellowship of the believers. Okay? Kaya po napakahalaga that we should make it a point that every week, okay? Hindi lamang po every week. Nakakatawa po iba po mga kapatiran natin dito, hindi lamang po every week. Meron pa po yung Wednesday, meron pa po yung Friday. Kagabi, nandito na naman. Hindi mo ba? Ang daming kinain, ang daming pang tinapaw. Okay? Amen. Praise God. At amen. Dahil masarap po sa church, hindi ka lamang nabubusog spiritually, nabubusog ka pa physically. Amen. Ang saya-saya mo pa, di ba? Amen. Okay. And then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other language as the Holy Spirit gave them this ability. Natuwa po kanina kay Shaira. Bigla po siyang nag-speak in tongues, in other language. Kaya po ang aking pong panalangin that every one of us here will be filled with the Holy Spirit. Hindi kasi pagka naranasan nyo na po ba magutom? Naranasan nyo na magutom? Mukhang hindi kayo nagugutom. Palagi kayong busog. Okay? Hindi po ba pagka nagugutom ka, hindi ka mapakali. Talagang gagawa ka ng paraan para ikaw ay makakain. Tama? Kaya napakahalaga. Ganun din po dapat ang atin pong gutom sa presensya ng Banal na Santong Espiritu na hindi ka mapakali. At ang panalangin ko sa bawat sa inyo na sana hindi kayo mapakali pagka kayo ay walang Banal na Santong Espiritu sa inyo pong buhay. Amen? Kasi po, yun po yung ating pong kalakasan. Pagka gutom ka, nangihina ka. Hindi ka makapag-isip ng maayos. Tama? Tuturete ka, yung puti ng mata mo, nakikita na. Okay? Dahil sa gutom. Okay? Kaya ganun din po ang dapat na maging layunin, maging naisin natin sa ating pong buhay na tayo po ay palagi pong mapuno ng Banal na Santong Espiritu. Amen? Bakit? Kung hindi ka mapupuno ng Banal na Santong Espiritu, baka ibang espiritu ang pupuno sa iyo. Na kung saan makikita ka na lamang na Okay. Amen? So it's very important for us that every day that we should be inviting the Holy Spirit and allow us to fill us to the overflow. Amen? Kaya nga po nakakatuwa ang mga matutuwa. And I know you, a lot of you, si Sister Mavi, sabi niya ang tagal-tagal ko nang kasama si Pastor, pero hindi ko pa nakitang nagalit. Amen? Okay? Of course, I always ask the Holy Spirit to be upon me para hindi po ako talaga maging nung galit. Meron na po ba nakakita ng galit ako? Sister Estela lang. Pero madalang. Amen? Okay. Okay? And then at that time, there was both Jews from every nation living in Jerusalem. When they heard the loud noise, everyone came running and they were bewildered. Pagka bewildered, ibig sabihin mo, nagtataka po sila. Ano ba yung nangyayari? To hear their own languages being spoken by the believers. Alam niyo po ba yung another languages? Alam niyo po, there is one pastor, bumisita po siya, Singaporean po siya. Bumisita po siya sa Pilipinas, nag-mission. Sa, I don't know if it's Lawag, sa Lawag. So, Lawag po, ano pong salita po doon? Ilocano. Okay? So, ito pong pastor na to, he is a Singaporean. Okay? Hindi po siya marunong mag-Ilocano, pero nung siya po ay nag-i-speak in tongues, nag-i-speak po siya ng iba pong lengguwahe. Ang lengguwahe niya po ay Ilocano. Okay? Yun po yung ibig po sabihin ng speaking in tongues. Minsan meron po mga lengguwahe na ating po binibigkas na hindi naman po natin nauunawaan. Pero naunawaan nung ibang tao.
Okay? So, tinanong naman niya, ano ba yung sinasabi ko sa salitang, tinanong nga siya, dito ka pa pinanganak? Sabi sa kanya, dahil ang tatas mo mag-Ilocano, sabi po sa kanya. And then, pagkatapos po noon, ay ano naman ang sinasabi ko? Sinasabi mo lamang ay ang kapurihan ng ating pong Diyos. Okay? That is, yun po yung lengguwahe na kanya pong binibigkas, ang kapurihan para sa ating Diyos. And then, to hear their own languages being spoken by the believers, and then they were completely amazed. How can this be? Paano mangyayari yan? They exclaim, these people are all from God. Hindi naman taga rito yan. Taga dun yan. Bisaya yan. Pero ba't marunong mag-Ilocano? Okay? Dahil po sa kapangyarihan ng Banal Santong Espiritu. And yet, we hear them speaking in our own native language. And then Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the areas of Libya around Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, and we all hear these people speaking in our own languages about the wonderful thing God has done. Okay? So yun po yung kagandahan po. Ano po, pagka tayo po nag-i-speak in tongues, siguradong po na ang lengguwahe pong ito ay banal at dalisay. Okay? Kasi po napakarami pong lengguwahe. Lahat halos ng lengguwahe ay meron pong salita na hindi po maganda. Okay? Para sabihin po natin yung pong vulgar words o yung mga cursing words. Okay? Pero pagka ang Holy Spirit, ang siya pong nagbigay po sa atin ng lengguwahe, ito po ay dalisay. Ito po ay malinis. Ito po ay mabuti. Ito po ay para sa kapurihan ng ating pong Panginoon. And then, why did God do this? Bakit ginawa ng Panginoon na nagkaroon po ng iba't ibang lengguwahe ang mga tao during that time? Okay? Sino po nakarinig na po dito yung story ng Tower of Babel? Okay? Kung babalikan po natin yung Tower of Babel na kung saan ang mga tao ay nagkaisa, bakit hindi tayo gumawa ng napakataas na gusali, okay, na building? Let us build something great for ourselves, okay? During that time, isa lamang po ang lengguwahe po nila. At since ang kanila pong layunin ay para lamang po sa kanila pong sarili, at hindi po para sa kapurihan ng Diyos, at ano po ang ginawa po ng Diyos? Ang ginawa po ng Diyos ay ginulo ang kanila pong lengguwahe. Kaya po sa mga sandaling ito, iba-iba po ang naging lengguwahe po natin. Doon po ang nagsimula po yun sa Tower of Babel. Okay? I don't know kung paano na pinupronounce in English, Babel. Okay. Okay. Minsan, sabi ninyo, Belbel. Marami kayo nga. Okay. Amen. Amen. So, Tower of Babel, okay? Tower of Babel. Okay, so doon po nagsimula. Kaya po yung on the day of Pentecost ay iba po ang ginawa po ng Panginoon na kung saan ang lahat ng tao, instead na kapurihan ng tao ang kanilang binabanggit, ay kapurihan ng Diyos. Okay? Doon po ni-reverse ng Panginoon. Noon po ay pinarusahan ng Diyos ang mga tao dahil sa kanila po pag-iisip sa kanila pong sarili. Ngayon naman po ay biniyayaan, binless ng Panginoon ang lahat ng mga tao ng lengguwahe para sa kapurihan ng Diyos na kung saan ay para yun sa bawat sa kanila. Amen? Hallelujah. Kaya po ang pagsasalita po ng ibang lengguwahe na nagmumula po sa Panginoon is a gift. So dapat po ay naisin po natin. Ipag-pray po natin. Let's desire to speak in other languages na kung saan ay tayo po yung makapagbibigay po ng kapurihan sa ating po Panginoon sa lengguwahe na hindi po natin nauunawaan. Okay. Nakakasunod ba tayo? Okay. Sige, sabihin mo sa katabi mo, talagang sinasabi mo, tumatalino ka na talaga eh. Okay. Praise the Lord. Okay. Kaya po, and then, wonderful things God has done. Okay? So, we should speak things na kung saan para sa kapurihan ng Panginoon na naunawaan po natin, but we should also pray na makapagsalita po tayo ng lengguwahe para po sa kapurihan ng Diyos na kung saan siya po yung magbibigay din po sa atin ng lengguwahe. Then they stood there amazed and perplexed. What can this mean? They asked each other. Okay? Alam niyo po, another reason for the gift of tongues was to let the people know that the gospel was for the whole world. Okay? Another reason po. Bakit? Kasi iba't iba yung kanila pong lengguwahe. Tama po?
So, anuhin po natin, i-paraphrase po natin sa panahon po natin. Just imagine, 15 lengguwahe narito. Meron dito Bisaya, Ilocano, Kapampangan, meron ditong Chinese, meron ditong Portuguese, meron ditong Mandarin, meron ditong 15 lengguwahe. Sabay-sabay silang nagsasalita, pero iisa lamang po ang sinasabi po nila ay ang para sa kapurihan Diyos. So, ano ibig sabihin nun? God wants to speak to every person in her or her own dialect. Nais ng Panginoon na maipahayag ang kanya pong ebanghelyo, ang mabuting balita sa iba't ibang lengguwahe. Okay? Kaya okay lang po yun kung minsan nagbabasa kayo ng Bible na Ilocano. Okay lang po yun kung nakikinig minsan ng teaching ng Bisaya o Kapampangan. Wala pong problema po yun. Di naman po kinakailangan na lahat po tayo dito ay King James ang binabasa po natin. Alam niyo po, meron po akong isang nakausap. Kasi po, ang binabasa lamang po nila ay King James Version. Kaya nung sinabi ko sa kanya, ay nagpapastor na ako, ay King James ba ang ginagamit ninyo? Sabi ko sa kanya, ang Ilocano ba King James ang ginagamit? Tapos, oo nga eh. Ako nga rin, minsan tuloy, nahihirapan akong unawain eh. Okay? Amen? So, kinakailangan kung magbabasa po tayo, basahin po natin yung mauunawaan po natin. Amen? Alam ko, nasa kahit na anong lengguwahe ay minsan mahirap. Pero, the more that you do it, the more na mauunawaan mo. Amen? Kaya ligligin mo yung katabi mo, sabihin mo, okay lang pala magbasa. Okay? Okay. Praise God. But others in the crowd ridiculed them. Ano pa yung ridiculed? Ininsulto. Saying, they're just drunk. Lasing lang yan. Di po ba? Pero sinabi naman ni Peter, 9:00 ng umaga ngayon, wala pang lasing. Okay? Okay? Maaga pang masyado para maglasing. At kaya alam niyo po, every time that we are going to church, kahit na minsan bumabait ka na, mayroon masasabihin sa yung tao eh. Tama? Parang wala akong kausap. Okay, amen, hallelujah. Kaya okay lang po yun na minsan may masabi sila sa iyo. Kasi ganun din naman. Nung dati, hindi ka pa nagbabago, may sinasabi sila. Ngayon nagbabago ko na may sinasabi, pero okay lang yun. Amen? Hayaan mo lang na mabigyan natin palagi ng kapurihan ng ating po Panginoon in everything that we are doing. Okay? So ngayon po, ang important po, so what is the reason? Bakit po kinakailangan po natin i-celebrate ang Pentecost? Pentecost simply reminds us of the Holy Spirit. The Holy Spirit, sabi nga ni Francis Chan, it is the forgotten God. Ito po yung nakakalimutan na Diyos. We always talk about the Father, we always talk about Jesus, but we never talk much about the Holy Spirit. But in this church, we will always talk about the Holy Spirit. Amen? That is the reason why we are celebrating Pentecost Sunday today. Okay? So kung makikita po natin sa calendar po, sa Jewish calendar, nauna po muna yung Passover. Yung Passover na kung saan ay yung namatay pong ating po Panginoong Jesucristo. And then, and then the Feast of First Fruits, yung pong resurrection ng ating po Panginoong Jesucristo. And then after 50 days, doon po nangyari yung Pentecost. Okay? Na kung saan nabuo po yung ating unang-unang church. Okay? So, another celebration is the birthday of our church, the Church of Jesus Christ, na kung saan siya yung ating pong dakilang pastol. Okay? Number 2 po, celebrating Pentecost reminds us how important the presence of the Holy Spirit in our life. Napakahalaga po ng presensya ng Banal na Santong Espiritu sa ating pong buhay. Tama po? Kasi po, during that time, yung pong mga disipulo, yung pong mga apostol, sila po yung takot at takot. Takot at takot po sila. Bakit? Kasi baka sila na yung isunod na ipako. Okay? Kung ikaw ba meron kang threat, hindi ka matatakot. Amen. Di ba minsan tinret ka lang sa messenger, di ba? Natatakot ka na. Yun talagang actual na nakita nila na ipinako yung kanilang pinuno. So, natakot po sila. Pero ang kagandahan po, pagka mayroon pong presensya ng Banal na Santong Espiritu sa atin, wala po yung takot. Amen? Kaya hindi ka na dapat matakot dahil ang presensya ng Banal na Santong Espiritu ay nasa iyo. Amen? So lahat ng mga bagay kinatatakutan mo, mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng pera, lahat ng mga bagay ay mawala na sa iyo, pero wag lang ang presensya ng Banal na Santong Espiritu. Amen? Because if the presence of the Holy Spirit is with you, you have everything.
Kunin nila ang lahat. But you are saved. You will rise up. Babangon ka muli. Ano man ang nawala sa'yo, siguradong ma-restore. Why? Because the presence of the Holy Spirit is in you. Amen? Okay? And then, kung makikita po natin, it was called the baptism of the Holy Spirit. So ano po ba yung kaiba ng water baptism sa spiritual baptism? So water baptism is a public witness of our person's identification with Christ. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mga kapatid, pagka tayo nagpabaptize, ibig sabihin nun talagang tinatanggap po natin, we are open to the whole world na talagang ako ay kay Kristo na. I am for Christ. I am in Christ. Okay? Yun yung ating pong public declaration na tayo ay tinanggap natin ng ating pong Panginoong sa Kristo. While Spirit baptism is the what? Is the personal and private experience that identifies the person with Christ. Okay? So, ibig sabihin nun, yun po yung ating pong personal experience. Uy, na-touch ako, na-baptize ako ng Holy Spirit. Okay? So para saan yun? Para yumabang ka? No. Para bigyan ka ng kasiguraduhan that you are already sealed with the Holy Spirit. Na whatever happens to this world, alam mo na ikaw ay ligtas. Amen? Amen. And then celebrating Pentecost reminds us that building a godly character is possible. Posible pala. Okay? Bakit? Kung makikita po natin yung mga nandoon during that time, si Peter, 3 beses idininay ang ating Panginoon. Di ba? Sabi ng babae sa kanya, ito kasama to si Peter. Hey, hindi ako kasama ha. Nadaan lang ako ha. Okay? Hindi sinabi yan ulit siya, hindi kasama ka. Hindi, kamukha ko lang yun. Hindi ako yun. And then, hindi, kasama ka talaga eh. Yan talagang, talagang nakita kita eh. Meron kang picture. Hindi mo ba? Wala po talaga siyang nais na kundi i-deny lamang po ang ating Panginoon. Bakit? Kasi takot po siya eh. Tama? So it's the same thing with all of us. Ang ating pong pag-uugali, ang ating pong buhay, ay kaya pong baguhin ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya pong baguhin ng Banal na Santong Espiritu. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Amen? Kaya wag po tayo mawawalan ng pag-asa. Alam niyo po, proseso po ang pagbabago. Hindi po ito agad-agad na nakakilala ka ngayon, kamukha ka na kagad ni Kristo the next day. No. Hindi po ba? So it's a process. So paano tayo magpapaproseso? Siyempre, unti-unti natin sinusuko sa Panginoon ang ating pong buhay. Sinusuko po natin sa ating po Panginoon yung mga libangan po natin na alam naman po natin hindi naman po nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Sinusuko natin sa ating Panginoon ang ating po mga sinasabi. I-review mo yung sinasabi mo sa buong maghapon. Wala na akong kausap. Amen? Kasi po, kung ano yung nasa puso mo, yun po yung lalabas eh. Tama? Kaya kung gusto mo malaman kung ano yung nasa puso mo, palagi mong i-review yung sinasabi mo. Tama? Sinasabi mo palagi, malas-malas naman ang buhay ko. Malas ka talaga. Sinabi mo, ang boss ko, ang sungit-sungit naman. Kasi masungit ka rin. Okay? Tama po? Kaya it's very important for us that we should build a godly character by the presence of the Holy Spirit. Kasi po, kung sarili lamang po natin kalakasan, mag-give up ka. You are just pretending, di po ba? Pretension lang yun eh. And then at the same time, it's really impossible for us to make some changes without the presence of the Holy Spirit. Tama? Yun nga lang sabihin mo, hindi ako kakain bukas ng breakfast. Di ba? Struggle ka na? Tama? Na ano na sinabi mo, kaya pagka, fasting week na naman. Sige nga, kakain ako alas 12. Para yung fasting ko, alas 12 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Okay? Habang tulog ka, fasting. Okay? Amen? Because it's struggle. Because the truth is we really cannot do it. Hindi po natin kayang baguhin ang... Kaya po ako, wala po ako struggle sa inyo. Kung di kayo magbago, ngitian ko lang kayo. Ngitian ko lang kayo. Bakit? Kasi ako nga, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko eh. So anong kaya kong gawin? Kaya ko kayo ipanalangin.
The only control that I have is to preach the gospel unto you. Tanggapin ninyo yung katotohanan o hindi, ano magagawa ko? Tama ba? Okay, amen. So wala akong struggle. Kung ano yung gusto niyo, ginagawa ninyo yun. We always have a choice. And God's will, yung will po natin, yung free will po natin, regalo po ng Lord sa atin po yun eh. Kaya lang kung anong gagawin mo dun sa free will na yun, you will be suffering the consequences or you will be rewarded for the right choices that you are making. Amen? Amen. Kaya po ako, multiple choice. Mamili ka kung anong tama. Okay? Kung anong tama. Kung mapili mo yung tama, ginawa mo sa sarili mo, and then God will bless you. Ngayon naman, kung sa dami ng mga choices, pinipili mo pa rin, none of the above. Okay? It's up to you. Tama po? But it's all for your own good. Yun lang ang sinasabi ko sa inyo. Okay? And then, kaya ang ating pong character, mababago lamang po yan with the help of the Holy Spirit. And then celebrating Pentecost reminds us of the power of the Holy Spirit. Alam mo po, it's impossible for us to walk the Christian life, okay, without the power of the Holy Spirit. Tama? Just imagine. Di ba ba? Nagsiserve ka na, nag-church ka na, nabawasan na yung part-time mo. Hindi, magbibigay ka pa ng offering, bibigay ka pa ng ng buhay mo, yung time mo, yung talent mo. Tama po ba? Without understanding all of these things, without the power of the Holy Spirit, hindi po tayo susunod. Tama? Kaya, our life, my life, ang buhay ko na lamang po, I've been preaching for 10 years now. Okay. Palagay nyo kaya, with my age, okay, alam kong mukha pa akong bata, pero 61 na po ako. Okay. Gusto ko lang po kayong patawanan. With my age, and dapat na nasa isip ko na lang, dapat nagpapahinga na lang ako, nanonood na lang ako ng Netflix. Bakit ko ba pinasok-pasok ito? Hindi po ba? Tama po? But with the power of the Holy Spirit. Kaya lamang po natin nagagawa yung mga bagay nito. Amen? Minsan nga nagsiselo ko sa mga pastor, lalo na po doon sa mga American pastor. Just imagine, once a week lang po sila nagpipreach. Okay? Amen? Pero here, hindi po ba? I've been preaching for 3 times a week. Pero pa yung Friday. Tama? Okay? Alam niyo po, hindi naman po yung preaching. Yung preaching, yun po yung nakakakaba. Pero yung real work, yung talaga pong trabaho, yung preparation. Okay? Yun po yung talagang trabaho talaga na kung saan ay, para ka nagluluto. Di po ba? Nagluto ka ng kare-kare. Di ba? Binusan mo yung bigas. Di po ba? Dinurog mo yung sitcharon. May sitcharon ba yung Ay, wala pala sitcharon. Hinati-hati. Mali pala yun. Hinati-hati. Mani pala. Mani. Okay? Hinati-hati mo yung talong, yung mga sitaw. Di ba? Bumili ka pa sa San Mio ng, ano ba yung sasahog ko dito? Ano kaya? Pata ba? Ano yun? Oxtail. Okay. Yung mga magagaling magluto. Tama po? And then pagkatapos, inihain mo na. Kasi hindi pa kinain, Okay, so ibig sabihin, dali lang kainin. So it's the same thing with the preparation of preaching. Ang tagal mo na malengke. Okay. Tagal mo nag-prepare. Ito, sige, lagyan mo yan. Ito, tanggalin mo yan. Okay? Tama po? And then to feed you. Okay? Para ka nagpapakain palagi. Kaya po, without the power of the Holy Spirit, it would be impossible. Kasi unang-una, kinakailangan mo ng patience. Kinakailangan mo na maging masipag. Kinakailangan mo ng, bakit mo pa ginagawa ito? Di ba? In our human thinking, di ba? Bakit mo pa gagawin yan? Tama? Mo na, sila lang naman makikinig kahit ano na lang. Pwede rin naman, di ba? Amen? But of course, with the power of the Holy Spirit. Kaya po natin nagagawa po yan. Amen? Sige, patakuhan na si Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin talaga si Holy Spirit sa buhay natin. Okay, amen. Praise God. And then, celebrating Pentecost, reminds us of the importance of the Great Commission. Alam niyo po, meron po tayong assignment. Meron po tayong assignment. Hindi ka tinawag dito para maupo lang, tumayo, umuwi, linggo, maupo, tumayo,
umuwi. Hindi po. Tinawag, meron po tayong assignment. Ang assignment po natin ay ibahagi pa doon po sa mga hindi pa po nakakarinig, nakakaalam ng mabuting balita na atin pong nabalitaan. Okay? Alam niyo po, we don't hard sell the gospel. Tandaan po natin, hindi po natin hina-hard sell. Uy, utin ka naman. Di po ba? No, we don't hard sell. We share to them. And then we pray for them. Kung pumunta sila, then praise the Lord. Okay? Kung hindi naman, and then maybe, hindi pa time. Kaya we don't hard sell the gospel. Okay? Ang ating po Panginoong Jesus, hindi po siya nag-hard sell. Kaya umatin ka yun, hindi ka umatin, it's okay lang. Okay? Hindi naman kami nawawalan. Actually, when you don't attend the church, you are losing something. You are losing your blessing for that day. Tama po ba? Tama po, kaya po it's very important for us that we should always know our assignment. Yung Great Commission po is sharing the gospel. Okay? Yung pagbabahagi po ng salita ng Diyos with the power of the Holy Spirit. Kaya po sa Acts chapter 1 verse 8, sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witness. Tayo po yung testigo. Testigo po tayo ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating po. Sino po dito yung nakaranas ng kabutihan ng Diyos? Yung totoo talaga. Amen. Of course, wala po tayo sa makako kundi po dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen. Wala kang trabaho kundi dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen? Hindi ka ganyang kaganda, yung kilay mo hindi ganyang kaganda kundi dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen? Tama? Di po ba? Dati naka-duckster ka lang, naka-chinelas ka pa. Okay? Amen? Praise God. Ang sabon mo, perla. Pero ngayon, dab na ang sabon mo. Okay? Sabi, panlaban nyo lamang po yun. Okay, sabi. Okay, praise God. And then celebrating Pentecost reminds us of our need of refilling from the Holy Spirit. Kailangan po natin mag-refill. Okay? Kaya minsan, bugnutin ka na kasi you don't have any refill. Tama? Natataramtakan, di mo na malaman kung anong gagawin because you don't have any refill. Nalan nyo po, nagmamaneho ako. Paano kaya kung limbawa, ubus na yung gasolina, nakikita ko doon sa, gauge, okay? Yung pong yung gauge, okay? Yung metro po ng gasolina. Paano na kung alam ko na kulang na at hindi ko pa kinakargahan? Darating po yung panahon na hindi po tatakbo yung sasakyan na minamaneho ko. So it's the same thing with us. Kung hindi ka magpapapuno sa Holy Spirit, which ginagawa lamang po niya yun during the time that we are getting together, one day matutuyo ka. Hindi ka nakagagalaw. Hindi ka nakikilos. Amen? So yung mga cellphone po ninyo, just imagine, wag ninyong kargahan yan. Di po ba? Cellphone po natin is very useful for us. Tama? One time nga, nakalimutan ni si Stella yung kanyang cellphone. So, kinakailangan, di po ba? Merong health code. So, di ka makakapasok. Di ka makakaalis. Tama? Lahat ng mga useful apps, hindi po natin mada-download kung wala po tayong recharge ng ating pong telepono. So it's the same thing with our life. Mga kapatid, you cannot function well without the presence of the Holy Spirit in your life. Kaya it's very important for us every time that we we be having a gathering, that we should come. Okay? Alam niyo po, hindi po ako marunong mamilit. Pero sinasabi ko po itong mga bagay nito, para sa inyo. I don't like that one day na mayroon na mabalitaan sa inyo na hindi naligaw na kayo, na nagkandaloko-loko ang buhay po ninyo. Alam niyo po, that's one of the pinakamasakit po sa po ng pastor, na minsan po may nawawala po mga members. Although na nakita nyo lang po, pangiti-ngiti lang ako, but inside, of course, kasi mararamdaman mo na parang di sila napupunuan o kaya ay nakikita mo na lang na hindi na sila nag-grow sa kanilang spiritual life. Kaya po napakahalaga that we should always have the refilling of the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Meron po ba tayo natutunan ngayon? Hallelujah. Why don't we all stand up? Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Father God, once again, we just come before you. Maraming salamat dahil sa pagpapaalala mo sa kahalagahan ng araw na ito, na kung saan that we should always be reminded that na minsan, Panginoon, that you have given us the Holy Spirit to empower us, to strengthen us, O God, to do the works of ministry. Because apart from your Holy Spirit, we cannot do nothing. But we believe that we can do everything that you have commanded in our life because of the presence and the power of your Holy Spirit. Holy Spirit, fill us today. Fill us today. Fill your people today. Punuin mo, Panginoon, ang kanila pong spiritual tank, O God. Fill them to the overflow. Upang mag-umapaw, Panginoon, hindi naman po sa kanila pong sariling kapakanan, kundi sa kanila pong pamilya, sa kanila pong trabaho, sa kanila pong workplace. And Lord, and we believe that by the power of your Holy Spirit, you clarify our mind. Binibigyan mo ng kalinuwanagan ang aming pong isipan. Tinuturuan mo kami na makapagdesisyon ng tama sa aming pong mga buhay. At yung mga bagay na hindi po namin nagagawa, inagagawa po namin pagka ikaw ay aming pong kasama. So, today, Holy Spirit, your children, your sons and daughters are open. Bukas ang kanila pong isipan, bukas ang kanila pong puso, bukas ang kanila pong container upang punan ng iyong presensya at ng iyong kapangyarihan. Fill them, Holy Spirit. Fill them. Magmula sa likuran, sa harapan, sa kaliwa, sa kanan, sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, lahat kami ay handa, Lord, hallelujah, to be filled with your holy presence. Hallelujah. Hallelujah. Let there be a mighty wind, Lord, hallelujah, upon this place today, O God. Shake this place, Lord God, with your very presence, O Lord. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you, we honor you, O God. Hallelujah. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than
kapatid, kung ito ang kauna-una pagkakataon na nakarating ka sa gantong gawain, nais ko lamang ipapatid sa iyo na mahal na mahal ka ng Diyos. At nais niya, nabigyan ka ng isang napakagandang regalo. Ito ang Banal na Santong Espiritu. Lahat tayo nagkasala, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Ang ating mabuting gawain sa lamang maruming basahan sa Kanyang harapan. Tayo nagkasala at nakabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang ito kamatayan ng ating pisikal na pangangatawan, kundi kamatayan ng ating espiritu ang pagkakawalay sa Kanyang presensya sa walang hanggan. Pero napakabuti ng Diyos. At ibinigay niya ang Kanyang kahit sa isang bugtong na anak na si Jesus, na kung sino man naman ang palataya sa Kanya, hindi na mapapahamak sa dagat-dagatang apoy na impyerno, bagkus makakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Nakasama niya sa kalangitan. If this is you, kapatid, just want to invite you to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. There's nothing to lose. Walang mawawala sa iyo. You can receive the forgiveness of God. You can receive His favor. You can receive His blessing. You can receive life eternal and the Holy Spirit if you will just surrender yourself unto Him. Kaya, kung ikaw ito, I just want you to follow a simple prayer of acceptance. Sumunod ka lamang sa isang maikling panalangin ng pagtanggap. At manampalataya ka na lahat ng iyong sasabihin ay mangyayari sa iyo. Panginoong Hesus, ako'y lumalapit sa iyo, Malapit sa iyo. nagpapakumbaba, Nagpapakumbaba. humihingi ng kapatawaran Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga sa kasalanan. lahat ng aking mga kasalanan. Mula nang ako'y isilang Mula nang ako'y silang hanggang sa pangkasalukuyan. hanggang sa pangkasal. Hugasan mo ako Hugasan mo ako ng banal mong dugo. ng banal na ito. Binubuksan ko ang aking puso. Binubuksan ko ang aking Pumasok ka. pumasok ka. Mula sa araw na ito, Mula sa araw na ito, ikaw na aking maging Panginoon, ikaw ng aking maging Panginoon, tagapagligtas tagapagligtas at hari at hari ng aking buhay. ng aking buhay. Ako na lang po mananalangin, Panginoon. Kilala mong bawat isa na narito na tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Kahit na po, Panginoon, those people who have rededicated themselves unto you. Kilala mo sila, Lord. I cannot mention them by name, but you know us all. And I pray na dinggin mo ang kanila pong mga panalangin, O Diyos, and allow the Holy Spirit to speak to them, to work in their lives, to work on their situation upang mapatunayan nila na ikaw ay totoo at walang imposible sa iyo. Hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you and we'll continue, Lord God, to worship you.